Sisimula na ngayong araw ang source code review sa gagamitin pong automated machines sa 2025 midterm elections. Kasabay po niyan, patuloy ring sinasala ang listahan ng mga naghain po ng kandidatura. Magbabalita, Simon Gualvez. Mula sa higit 180 Certificate of Candidacies o COC sa pagkasenador, 66 pa lamang ang itinuturing ng Commission on Elections o COMELEC na lehitimo at valid na kandidato. Ito pa lang ang nasuri matapos ng COC filing noong Martes. Meron doon na tumatakbo isang mangingisda, hindi balakid ang kahirapan upang tumakbo. Meron doon yung tumakbo na dati, diniklara ng COMELEC before na not qualified dahil nuisance, pero pagdating sa Supreme Court, ni-reverse ng Supreme Court ang COMELEC. Tatanggalin sa listahan yung mga nuisance o pampagulo lang. At kabilang daw sa mga magiging basihan para dito ang mga sinabi ng aspirant nang makapanayam sila ng media ng COC filing. Yan po ay nakabase sa number one, sila ay nagkokos ng mockery in the electoral process. Ginagawang katatawanan yung ating pong halalan. Extended hanggang October 16 ang paghahain ng petisyon laban sa mga nuisance candidate. May halos 50 petisyon naman para makansela ang kandidatura dahil sa issue ng residency at citizenship o kaya naman ay dahil perpetually disqualified sa paghawak ng pwesto sa gobyerno. Inaasang mareresolba ang mga yan bago mag-December 13. Plano rin ng COMELEC na simulan na ang pag-iimprenta ng mga balota sa katapusan ng taon. Sa ngayon, na-deliver na sa bansa ang 63,000 sa kabuuang 110,000 automated counting machines na gagamitin sa eleksyon. Target makumpletong delivery ng mga yan sa katapusan ng taon. Aarangkada naman ngayong Lunes ang local source code review na ayon sa COMELEC ay isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng automated election system. Kinakailangan yung mismong gagamiting utak, brain ng ating machine ay ma-source code. Matingnan, makita, kaya bang i-hack? Talaga bang tama ang instruction? Baka may secret instruction. Pinakita rin ng COMELEC ang mga data server kung saan papasok ang resulta ng magiging botohan sa Mayo. Yan kasi ang nagbibigay yan ng utak na nagbibigay ng kaalaman doon sa ating mga makina. Ano ang gagawin nila? Paano magpe-perform yung makina? Paano siya bibilang? Paano siya magtatransmit? Kasama rin sa susuring mga source code ang para sa paghahatid ng boto at overseas internet voting. Sasali sa source code review ang ilang election watchdogs gaya ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV at National Movement for Free Elections o NAMFREL. Paglilinaw ng COMELEC, bukas naman sa lahat ng mga stakeholders o kahit mga political party itong gagawing local source code review. Tatagal ito ng halos 3 buwan o hanggang Disyembre ngayong taon. Ang bagong election provider ng bansa na Meru Systems, aminadong unang beses naranasan ng ganitong proseso. It's tedious, but we are very anticipating that the results will be good, and we're excited also. We asked the Filipino people, to ensure trust in us. Kung sila nga araw ang tatanungin, gusto nilang isa publiko ang mga source code dahil naniniwalang Meru na hindi ito mapapasok ng mga hacker. Bagay na hindi pinayagan ng COMELEC. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH.